Alam niyo po, yung mga itinatayo ng Diyos, sila yung malaki ang puso para sa mga magulang. In Genesis chapter 45 verse 11, ang sabi doon, at do'y kakandiliin kita sapagkat may 5 taong kagutuman pa, baka ikaw ay magdukha, ikaw at ang iyong sambahayan at lahat ng iyo. Ang kausap dito ni Joseph, yung kanyang tatay na si Jacob. Sabi niya sa kanyang tatay, aalagaan kita. Sino po rito? Mahal na mahal niya yung mga magulang niya. Yung gusto niya makita, nabubuhay sila sa kapayapaan, kasaganaan, kaayusan. Alam niyo po, pwedeng magkwento, dagdag na kwento lang. Sa pamilya, pag may problema magkapatid, hanggang doon lang yon. Pero pansinin nyo, pag ang problema sa pagitan ng mag-asawa, ng magulang, damay po ang pamilya. Nasasaktan yung mga anak, nasasaktan yung magkakapatid, nasasaktan even yung mag-asawa mismo. Sino po rito again? Mahal na mahal niya mga magulang niya. At gusto niyang mabuhay yung magulang niya sa plano ng Diyos. Alam niyo po, yung mga taong nire-raise ng Diyos para putulin yung kahirapan, para putulin anumang dapat maputol sa kanilang pamilya, malaki ang puso para sa kanyang mga magulang. Sa tingin niyo si Joseph, sa dami nilang magkakapatid, bakit siya yung niraise ng Diyos? Alam niyo po, siya kasi yung may pinakamalaking puso para sa kanilang magulang. What does it mean? Lahat ng anak na mapagpala sa Diyos o sa magulang, pagpapalain ng Diyos ng kakaibang pagpapala. Lahat ng anak na mapagmahal sa Diyos, pakakamahalin ng Diyos sa buong journey niya. Lahat ng anak na mapag-aruga sa kanilang magulang, paka-aarugain ng Diyos sa buong journey niya. Wala kang gagawin sa magulang mo nang hindi susuklian ng Diyos ng doble-doble. Wala kang gagawin sa magulang mo na hindi gagantihan ng kakaibang ganti ng Diyos. At wala kang gagawin para sa magulang mo na hindi susuklian ng isang himala ng Diyos. Lahat ng gagawin mo para sa magulang mo may kakaibang balik mula sa Diyos. Kasi nga, hindi mo na kalimutang mahalin ang magulang mo, hindi ka kakalimutan ng Diyos habang nabubuhay ka. At dahil hindi mo nakalimutang ingatan ang mga magulang mo, hindi ka makakalimutang ingatan ng Diyos habang nabubuhay ka dito sa mundong ito. At dahil hindi mo nakalimutang arugain ang mga magulang mo, hindi ka makakalimutang arugain ng Diyos habang nabubuhay ka dito sa mundong ito. Lahat ng nire-raise ng Diyos to break the chain of poverty and even yung chain ng kaguluhan at kabiguan sa pamilya, buong pusong tinatanggap ang hamon para putulin ang kahirapan sa kanyang pamilya. Genesis chapter 50 verse 20, ang sabi doon, at tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang kaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Iyon yung naging reaction ni Joseph doon sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Sino naniniwala kasama ka sa gustong hamunin ng Diyos para putulin lahat ng kahirapan sa pamilya mo? Niniwala po kayo doon? Sino naniniwala kasama ka sa gustong hamunin ng Diyos para putulin anumang kaguluhan meron ngayon sa pamilya mo? At sino po naniniwala kasama ka sa gustong pagtiwalaan ng Diyos para putulin anumang dapat maputol sa pamilya mo, lalo na yung kasalatan? Sino po rito
handang tanggapin ang hamon ng Diyos sa oras na ito. Na siya yung gamitin ng Diyos para putulin ang kahirapan sa kanyang pamilya. At sino po rito? Handang tanggapin ang hamon ng Diyos para putulin anumang kaguluhan meron sa kanyang pamilya. At sino po handang tanggapin ang hamon ng Diyos para putulin anumang kabiguan meron ngayon sa kanyang pamilya? Maniwala ka. Kaya ka dumating sa lugar na ito, kaya mo naririnig ang mensaheng ito para tiyakin ng Diyos sa iyo. Anak, maiaahon mo pa ang pamilya mo sa kahirapan. Anak, maaayos pa lahat ng kaguluhan, kabiguan sa pamilya mo. Kaya ka dumating sa lugar na ito at kaya mo naririnig ang mensaheng ito, gusto kang i-assure ng Panginoon na hindi pa ako tapos sa pamilya mo. Hindi pa ako tapos sa mga magulang mo. Hindi pa ako tapos para sa mga anak mo at para sa mga kapatid mo. Maniwala ka, hindi aksidenteng dumating ka ngayon. May gagawin ka pa para sa pamilya mo. May gagawin ka pa para sa mga magulang mo. May gagawin ka pa para sa mga anak mo. At maniwala ka, sa pagtanggap mo ng hamon mula sa Diyos para iahon ang pamilya mo sa kahirapan, para simulan ang maayos na kwento ng pamilya at relasyon sa pamilya mo, magsisimula ang bagong kwento sa pamilya mo. Magsisimula ang bagong kwento para sa kabuhayan ng pamilya mo, para sa relasyon sa pamilya mo, at magsisimula ang bagong kwento ng himala para sa pamilya mo. Church, today could be the day para bumangon ang pamilya mo. Di lang sa kahirapan, maging sa kaguluhan, sa relasyon. This could be the day na itinakda ng Diyos na ang akala mo nakikinig ka lang ng mensahe ngayon sa oras na ito. Pero ang totoo, meron na palang ginagawa na himala ang Diyos sa pamilya mo. Akala mo, nandito ka lang. Pero no, habang nandito ka, may himalang ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Pinalalaya sa kahirapan, pinalalaya sa kaguluhan, pinalalaya sa kabiguan. Maniwala ka, sa oras na ito, gumagawa ang kamay ng Diyos sa pamilya mo.